Ngayong linggo sa Barangay Love Stories. Hello, mahal. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Hindi kita maintindihan. Sino yung lalaking kasama mo sa bayan? At nakaakbay pa sa'yo, ha? Ano ka ba, Arby? Kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Inaakbayan ka, kaibigan? Sa tingin mo maniniwala ako? Okay, bahala ka na kung ayaw mong maniwala. Di talaga ako maniniwala. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Kung ayaw mong maniwala, sige, ako nang magsasabi. Break na tayo. Magkanya-kanya na tayo. Yaman ng alaala sa buhay mong bigla. Habang may buhay, may pag-asa. Mga katagang pinanghawakan ng isa nating kabarangay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Papa Van. Isa na naman pong kwento ng buhay at pag-ibig ang tampok dito sa Barangay Love Stories ng Barangay 89.3. Dear Papa Van, happy, blessed Sunday po sa lahat, lalo na sa tagapakinig ng inyong napakatanyag na programang Barangay Love Stories dyan sa Cagayan Valley. Itago mo na lang ako sa pangalang RB. Shortcut po ito ng aking tunay na pangalan. I'm 27 years old, single, di naman kagapuhan pero may tsura naman. Di po ako matangkad, 5'4" ang height ko. Hindi po ako taga Cagayan pero simula nang maadik ako sa inyong programa ay halos linggo-linggo ay nakikinig ako via Ustream. Taong 2011 nang madiskubre ko ang programa at ako'y labis na natutuwa dahil sa napakagandang mga kwento ng buhay at pag-ibig na ibinabahagi nyo sa amin. Tuwing linggo kami nakikinig kaya kapag nakita nyo ang maraming viewers nyo sa Ustream, isa na ako doon. Papa Van, may love stories din sa Manila pero sa inyo ko po gustong ipagkatiwala ang istorya ng buhay ko dahil sa napakagandang estilo ng inyong pagbabasa. Ako ay isang OFW at kasalukuyang nandito sa bansang South Korea. Kung bakit po ako nagdesisyong mag-abroad ay hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng buhay ko. May isang araw nitong August lang, excited ako at maagang nagising dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay makakapunta ako sa Everland dito sa Korea. Ang Disneyland version ng South Korea. Bago ako umalis, napatingin ako sa aming salamin at parang napansin ko lang na nag-iba na din ang forma ko. Hindi kasi ako maporma dati nung nasa Pilipinas pa ako. Alas 9 ng umaga nung makarating kami sa Everland. Napakaganda ng Everland, Papa Van. Di ako makapaniwala na makakarating ako dito kasi pangarap ko lang ang makapunta ng abroad dati. Mabubungaran mo sa gate pa lang ang napakagandang bulaklak na iba't ibang kulay. Bago pumasok sa entrance ay inabot ko ang phone ko sa kasamahan ko at sinabi kong kuhanan niya ako ng picture. Suot ko noon ay simple lang. White t-shirt, black short, at naka-shade. Katunayan ay makikita niyo po sa aking Facebook account ang picture kong yon. Napapikit ako nung papasok na kami sa Everland. Maraming mga kagaya kong kakikitaan ng ligaya sa mukha. Isang batang lalaki ang tuwang-tuwa habang pinagmamasdan ang paligid. Nang makita ko ang ligaya sa kanyang mga mata, isang alaala ng kahapon ang nagbalik sa aking alaala. Alaala nung nandyan pa ako sa Pinas.
Nagunahang tumulo ang aking mga luha, kasabay ng malalim na buntong hininga. Ako'y pinanganak sa lungsod ng Cabanatuan, probinsya ng Nueva Ecija, taong 1987. Bata pa lang ako ay naghiwalay na ang aking mga magulang sa di ko may paliwanag na dahilan. Dalawa lang kaming magkapatid. Ako ang bunso at si Ate Lot naman ang panganay. Noong maghiwalay ang mga magulang ko ay naging miserable na rin ang buhay naming magkakapatid. Kay mama ako nasama. Si Ate Lot naman ay tumira kina Lola Nene, tiyahin ni mama. Musmus pa lamang ako noon pero tandang-tanda ko pa hanggang ngayon ang pangakong binitawan ni mama. Anak, akong bahala sa'yo. Kahit kailan, di kita iiwanan. Aalagaan kita. Sambit niya habang hawak-hawak ako sa magkabilang pisngi. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata habang binabanggit niya ang mga katagang iyon. Kung saan-saan kami napunta ni mama. Hanggang sa nakilala niya si Tatay Rogelio. Mabait si Tatay Rogelio. Siya na ang tinuring kong tatay mula noon. Dahil nga sa di ko naman kapiling ang tunay kong ama. Si Tatay Rogelio ang nagpaaral at tumayong ama ko. Mabilis na lumipas ang taon. Grade 4 na ako noon nang lisanin namin ang Nueva Ecija at magpunta kami sa Caloocan sa Maynila. Doon kami nanirahan dahil doon nakabase ang negosyong furniture ni Tatay Rogelio. Malakas ang negosyo ni Tatay noon kaya nabibigay nila lahat ng pangangailangan ko. Pero pansamantala lang pala ang lahat dahil makalipas lamang ang 2 taon ay bumagsak ang furniture shop kasabay ng pagkawasak ng pagmamahalan ng aking ina at Tatay Rogelio na kalangunan nauwi na nga sa hiwalayan. Bumalik kami ni Mama sa probinsya. Iniwan namin ang wala nang magawa noon na si Tatay Rogelio. Kina Lola Clarita kami tumira noon. Sa probinsya ko na rin ipinagpatuloy ang pag-aaral ko hanggang makapagtapos ako ng elementary. Marahil sa depresyon ay nalulong si nanay sa droga at kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan niya. May isip na ako noon kaya hindi ko maiwasang masaktan sa pinaggagawa ni nanay lalo na kung ako mismo ang nakakakita ng kagagahan niya. Minsan ay nadatnan ko siyang nakamulagta sa sahig ng kwarto namin. Lango sa pinagbabawal na gamot. Kahit alam kong hindi niya ako maririnig ay kinakausap ko pa rin siya. Nay, akala ko ba hindi mo ako pababayaan? Akala ko ba aalagaan mo ko? Bakit parang nakakalimutan mo na ang pangako mo? Sabi ko sa gitna ng pag-iyak. Hindi ko maiwasan ang magkaroon ng hinanakit kay nanay noon. Nahihirapan na kasi ako, Papa Van. 12 anyos pa lang ako noon pero pakiramdam ko, pasan ko ng mundo. Walang ama na gumagabay at walang ina na nag-aaruga. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. Kahit ganun ay nangarap pa rin ako ng magandang kinabukasan, Papa Van. Kaya nung malaman kong hindi naman ako kayang pag-aralin ni nanay at lola ay lumapit ako sa tiyahin ni nanay na si Lola Nene.
Nag-asawa kasi ang ate ko na siyang pinag-aral niya kaya ako na ang pumalit. Kapalit ng pagpapaaral nila sa akin ay ang panunungkulan ko sa kanila. Maglilinis ako ng bahay tuwing Sabado at Linggo. Napakalaki ng bahay, Papa Van. Sa first floor ay may isang malaking kwarto. Malawak na kusina at sala. Sa second floor naman ay may 3 malalaking kwarto at isa sa mga yon ang naging kwarto ko. Pag walang pasok, nililinis ko yung lahat. Kailangan kong mapakintab ang mga sahig. Napakabalidoso ni Lola Nene. Ultimo, pinakasulok ng bahagi ng bahay niya ay i-check niya kung walang alikabok. Kapag may makita siyang katiting na kalat ay katakot-takot na sermon ang aabutin ko. Kahit papano ay nakakayanan ko namang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral ko. 4th year high school na ako nung magkagusto ako sa kaklase ko. Si Carol. Morena at petite si Carol pero napakaganda ng mukha niya. Isang araw, exam namin noon nang manghingi siya sa akin ng papel. Arby, may papel ka dyan? Bulong niya. Kasalukuyan na akong sumasagot sa quiz noon. Nagulat ako dahil unang beses akong kakausapin ni Carol kaya hindi ako nakasagot agad. Uy, may papel ka ba dyan? Pahiram naman muna Pabulong na sabi niya. Ha, oo, meron. Ilan ba? Nauutal na sabi ko. Isa lang. Bayaran ko rin mamaya, sagot niya. Dali-dali akong kumuha sa bag ko ng papel at iniabot ko sa kanya. Muntik pa akong mahulog sa kinauupuan ko nung matanggap ko ang matamis na ngiti ni Carol bilang pasasalamat. Mula noon, lagi na kaming nag-uusap ni Carol. Pero di ako nagpapahalata na may gusto ako sa kanya. Pinili kong itago ang pagtingin ko sa kanya, Papa Van, dahil nahihiya ako sa itsura ko. Di kasi ako maporma. Lumang-luma na ang uniform ko at mga gamit ko sa eskwelahan. Wala akong may pagmamalaki dahil nakikitira lang ako. At kung mamalabisin ay hamak akong boy sa tahanan ng nagpapaaral sa akin. Hanggang isang araw ay tuluyan ko nang kinalimutan ang pagtingin ko kay Carol dahil pagmamay-ari na siya ng iba. JS prom yun noon. Kasalukuyan ang sayawan nung mapansin kong nawawala si Carol. Nag-aalala ako kaya hinanap ko siya. Una kong pinuntahan ang classroom namin at doon ko nga natagpuan si Carol. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasabay ng pumapailan lang na love song ay ang eksenang punong-puno ng pagmamahalan. Animoy, sila lang ang tao sa mundo. Walang pakialam sa nangyayari sa paligid. Para akong nanonood ng love story movie. Nasa parteng climax na ako na kung saan kasalukuyang nilalasap ng dalawang bida ang tamis ng kanilang pag-iibigan. Napahawak ako sa tapat ng aking naninikip na dibdib. At bago pa ako makalikha ng ingay ay tumakbo na ako palayo. Habang tumatakbo palabas ng school campus ay tumulo ang luha ko. Halos hindi ko makita ang dinadaanan ko noon. Alam kong wala akong karapatang magselos pero yun ang nararamdaman ko. Ngunit wala akong magagawa. Wala akong laban kay Celso na kaklase din namin. Malayo ang agwat namin.
Gwapo siya, maporma, may kaya sa buhay at higit sa lahat, mahal siya ni Carol. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. Second year college na ako nung may isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Nakaramdam ako ng takot nung naamoy ko ang amoy sunog na kanin. Wala ka talagang silbi, punyeta ka. Palamunin ka na nga dito, malas ka pa. Yan na nga lang gagawin mo. Hindi mo pa magawa ng bago ka. Papatayin kita. Gawin mo. Wala namang kwentang buhay ko eh. Matapang kong sagot sabay lapit sa kanya pero napaatras siya sa ginawa ko. Umalis ka dito, bago ka. Papatayin kita. Gawin mo. Wala namang kwentang buhay ko eh. Matapang kong sagot sabay lapit sa kanya pero napaatras siya sa ginawa ko. Umalis ka dito. Wala kang lugar dito. Pabigat ka. Buisit ka sa buhay. Nanginginig na sabi niya. Oo, aalis na ako dito. Hindi mo na ako kailangan ipagtulakan pa. Sagot ko habang nangingilid ang mga luha. Dali-dali akong umakyat sa taas ng bahay at niligpit ko na ang gamit ko habang umiiyak. Hindi mo na ako kailangan ipagtulakan pa. Sagot ko habang nangingilid ang mga luha. Dali-dali akong umakyat sa taas ng bahay at niligpit ko na ang gamit ko habang umiiyak. Palabas na ako ng kwarto nung makasalubong ko si Tito Orlan sa labas ng pinto. Walang sabi-sabing hinablot at kinaladkad niya ako pababa ng hagdan palabas ng... Nataon naman na hindi siya lango sa droga noon kaya nakausap ko siya ng maayos. Niyakap niya ako ng mahigpit nung makita niya ako. Para akong basahan sa itsura ko buntis. Akala ko, Papa Van, kahit papano ay gaganda na ang buhay ko. Pero isang kalbaryo na naman pala ang naghihintay sa akin. Katulad din siya ni Tito Orlan. Ang tingin sa akin ay pabigat. Si Tita Melba, ang madrasta ko. Siya ang buwisit sa buhay ko, Papa Van, dahil harap-harapan niya akong pinapakitaan ng pagkadisgusto. May sarili akong electric fan sa loob ng kwarto ko pero kapag hating gabi ay namamalayan ko si Tita Melba na pumapasok para i-off. Maririnig ko pa siyang magsasalita ng sayang ang kuryente. Isa ka pang pagkakagastusan, buwisit. Kapag nasa trabaho naman si tatay, hindi niya ako pinapakain. Tinatago niya sa loob ng kwarto nila ang kanin at ulam. Wala naman akong sariling pera kaya nagtitiis na lang ako sa puro tubig para lang magkalaman ang tiyan ko. Hindi ko rin masabi kay tatay ang ginagawa ng madrasta ko dahil hindi naman niya ako kinakausap. Sa harapan ng bahay nila tatay ay ang bahay nila Lola Lileng, ang ina ni Papa. Kapag nakikita niya ako ay tinatawag niya ako sa kanila para kumain. Hindi ka na naman pinakain ng hilaw mong madrasta, no? Sabi niya habang pinapanood niya akong kumain. Sanay na ako, Lola. Mabuti na lamang at nandyan kayo. Kaya dapat mag-aral ka ng mabuti. Gugustuhin mo bang ganyan ka pang habang buhay? Sabi ni Lola. Napatingin ako sa kanya. Hindi, Lola. Makakapagtapos ako. Giginhawa ang buhay ko, La. Sagot ko habang ini-imagine ang sarili kong may maginhawang buhay. Hayaan mo. Ako nang bahala sa'yo. Ipangako mo lang sa akin na magtatapos ka, RB. Sabi ni Lola. Napatingin ako kay Lola dahil alam kong hirap din sila sa buhay at kakaunti lamang ang
kinikita niya sa paglalako ng lutong ulam. Pagpasensyahan mo lang ang kaya kong ibigay, Apo. Dahil hindi naman ako mayaman. Salamat, Lola. Tatanawin kong malaking utang na loob ang may tutulong niyo sa akin. Naiiyak na sabi kong muling nagkaroon ng pag-asa. Pinagpatuloy ko nga ang pag-aaral ko, Papa Van. Pinagpatuloy ko ang kurso kong BS Information Technology sa Nueva Ecija University of Science and Technology. Mahirap ang mga pinagdaanan ko para makatapos. Kulang na kulang ang perang binibigay sa akin ni Lola Liling. Pinagkakasya ko na lamang dahil determinado akong makapagtapos. Kahit malayo ang bahay sa eskwelahan ay nilalakad ko na lamang pauwi. Hindi ako nagmimerienda o nanananghalian para makatipid. Kung minsan naman ay pinapabaunan na lamang ako ni Lola ng kanin at ulam. Kapag bakante ko ay sumasaydan ako sa bukid ng mga kapitbahay namin o di kaya sumasama ako kay Papa sa pagkakarpintero. Mahirap, Papa Van, pero kinaya ko hanggang sumapit ang graduation ko taong 2008. Sa bahay pa lang ay hindi na may tago ang saya ko habang pinagmamasdan kong sarili kong nakasuot ng toga. Nakangiti ako sa salamin nung makita ko si Papa na pumasok sa pintuan ng kwarto at umupo sa kama. Hindi ako nag-abalang lingunin siya pero mula sa salamin ay tumingin ako sa kanya ng may pagmamalaki. Ayan, magmamarcha ka na. Hindi man halata, pero proud ako sa iyo, anak. Mahinang sabi niya. Hindi ako nakaimik. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pandinig ko ang salitang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinawag ako ng tatay kong anak. Imbes na sumagot ay pinili kong yumuko dahil ayaw kong makita niya ang pagtulo ng luha ko. Naramdaman ko pa siyang tumayaw palapit sa akin at walang anumang tinapik ako sa balikat bago lumabas ng kwarto. Sa ginawa niyang iyon ay napahugulgol ako. Kahit na hindi kami nag-uusap ay sandali kong naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Kahit wala siyang naitulong ni piso sa pag-aaral, isa pa rin siya sa mga dahilan kung bakit ako nagsikap. Sapat na ang dahilang ama ko siya. At wala ako sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya. 3 feet tall and full of questions. You must have thought I was the smartest man alive. Masayang masaya ako noon at wala nang mahihiling pa. May nobya akong maganda. At may trabaho na. Kahit mababa lang ang sahod ay pwede na rin. Hindi na rin natuloy ang pagsali ko sa sayaw dahil busy na ako sa trabaho. Tuwing walang pasok ay dumadalaw ako sa bahay ni na Mabel. Di kalayuan sa baryo namin. Gamit ko ang bisikleta ni tatay. Medyo masungit ang nanay niya kasi laging nakasimangot at hindi ako kinikibo. 3 silang magkakapatid. Pangalawa siya. Tulad ko ay kabilang din siya sa broken family. Tanging ang nanay lamang niya ang kasama niya sa bahay at bunso niyang kapatid. Ang kuya niya kasi nagtatrabaho sa Maynila. Estudyante pa lamang si Mabel noon. Kumukuha siya ng kursong computer secretarial. Isang araw ay nagkukwentuhan kami ni Mabel sa sala nila. Wala noon ang mama niya kaya nasasabi ko lahat ng gusto ko. Mahal, mahal na mahal kita. Sana
Ganun ka din sa akin, sabi ko habang nakahiga sa kanyang mga hita. Mahilig kasi akong mahiga sa hita niya habang ang kamay naman niya ay hinahagod ang buhok ko. Mahal na mahal din kita, mahal. Malambing niyang sagot. Kapag tayo nang nagkatuluyan, sana matanggap mo ang aking ina. Mahal na mahal ko yon. At pag nag-asawa ako, gusto ko, kasama ko siya. Oo naman, mahal. Okay lang naman sa akin. Sabi niyang may ngiti pa sa labi niya. Panatag ang kalooban ko kay Mabel, Papa Van. Dahil yon ang hinahanap ko sa isang babae. Ang kayang tanggapin ako at hindi tumitingin sa family background. O siya, gumagabi na, mahal. Uwi na ako. Sabi ko sabay tayo. Ingat ka, mahal. Sabi niya. Kiss ko, asan? Paglalambing ko habang nakahawak pa din sa kamay niya. Ngumiti si Mabel at walang ano-anong nilapat niya ang mukha niya sa akin. Kinabahan ako noon dahil hindi pa ako nakakahalik sa tanang buhay ko. Mabuti na lamang at hindi napansin ni Mabel ang panginginig ko. Napapikit na lamang ako habang nilapat ang mukha ko sa kanya. Ilang saglit pa magkalapat na ang aming mga labi. Napakasarap ng halik na yon, Papa Van. Napakalambot ng kanyang mga labi na hanggang ngayon ay ramdam ko pa. Maligayang maligaya, tana, sabi ng lola ko. Opo, mahal ko po ang apo niyo, Lola, sagot naman ni Mabel. Matagal pang nagkwentuhan si Lola at Mabel noon. Marami silang pinag-usapan tungkol sa amin. Pinaalalahanan pa niya kami na huwag magmadali dahil bata pa kami pareho. Isang umaga, nasa terrace ako ng bahay nang kausapin ako ng pinsan ko. Kuya Arby, kayo pa ba ni Ate Mabel? Tanong niya. Oo, pinsan. Bakit mo natanong? Kunot noong tanong ko. Kasi kuya, nakita namin si Ate Mabel sa bayan. May nakaakbay sa kanyang lalaki, sabi niya. Nagulat ako sa sinabi ng pinsan ko. Nakaramdam ako ng galit kay Mabel. Tinawagan ko siya agad. Ilang ring pa lang ay sumagot na siya. Hello, mahal. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Hindi kita maintindihan. Sino yung lalaking kasama mo sa bayan? At nakaakbay pa sa'yo, ha? Ano ka ba, Arby? Kaibigan ko lang yun. Kaibigan? Inaakbayan ka, kaibigan? Sa tingin mo maniniwala ako? Okay, bahala ka na kung ayaw mong maniwala. Di talaga ako maniniwala. Ayoko sa lahat yung niloloko ako. Kung ayaw mong maniwala, sige, ako nang magsasabi. Break na tayo. Magkanya-kanya na tayo. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Magsasalita pa sana ako pero pinutol na ni Mabel ang linya. Hindi ko napigilang mapaiyak. Ang sakit-sakit para sa akin ang pakikipaghiwalay ni Mabel, Papa Van. Pero nangibabaw ang pride ko. Hindi ko sinuyo si Mabel. Nanahimik na lamang ako at nag-focus sa trabaho. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Kahit papano ay nakatulong ang pagiging busy ko para makalimutan si Mabel. Isang araw ay nakatanggap ako ng text galing sa kanya. Ang sabi niya ay kahit magkaibigan na lamang kami dahil sayang naman ang pinagsamahan namin. Pumayag naman ako. Hindi ko maitanggi sa sarili kong mahal ko pa rin siya noon, Papa Van, at umaasa akong muli kaming magkakabalikan. Niyaya din niya akong mamasyal sa bahay nila noon. Pero hanggang pagkakaibigan na lamang talaga ang namagitan sa amin. Isang araw, nagyaya sila ng best friend niyang si Janet na pumunta sa Lamay.
Dahil wala naman akong pinagkakabalahan noon ay pumayag na lang ako. Sa kabilang baryo ang lamay ng isang kakilala ni na Mabel. Mabuti na lamang at may sarili na akong motorsiklo noon na hinuhulog-hulugan ko. Pagdating doon ay pumasok agad sila sa loob ng bahay. Nagpaiwan na lamang ako sa labas dahil takot akong makakita ng patay. Napapanaginipan ko kasi at ilang araw din akong hindi makakatulog ng maayos. Ilang minuto din ang nakaraan bago lumabas si Mabel at Janet. Nakangiti akong sumalubong sa kanila nang mapansin ko ang isang lalaki na nakahawak sa kamay ni Mabel. Arby, si Fernan nga pala, boyfriend ko. Pakilala niya sa lalaking humahawak sa bewang niya. Guwapo si Fernan, Papa Van. Matangkad at maporma. Walang-wala ako sa kanya. Kumusta pare? Bati sa akin ng lalaki sabay abot ng kamay niya. Ayos lang pare. Pasok ka muna sa loob. Dito muna ako sa labas pare. Sige lang, sagot ko. Sure ka Arby ha? Sa loob muna kami din. Singit ni Mabel. Tumango lang ako. Tuluyan na nga silang pumasok sa loob. Hindi maalis-alis sa alaala ko ang nakangiting mukha ni Mabel habang pinapakilala niya ang boyfriend niya. Dahil na rin sa sama ng loob ko ay nagdesisyon na akong umuwi. Hindi ko nakakayanin pang makita ulit si Mabel at ang BF niya. Pagdating ko sa bahay ay agad akong nag-text kay Mabel. May BF ka na pala. Di mo man lang sinabi. Ayoko kasing masaktan ka, Arby. Mabait si Fernan at mahal ko siya. Masaya ako sa kanya, Arby. Sana maging masaya ka rin, reply niya. Gusto ko sana makipagbalikan sa'yo kaya lang may BF ka na pala. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Mabel. Mas mabuti na maging magkaibigan na lang tayo, Arby. Sorry, pero mahal ko si Fernan, reply niya. Umiiyak na ako noon, Papa Van. Muling bumalik sa alaala ko ang mga masasayang pinagsamahan namin ni Mabel. Ang mga pangako namin sa isa't isa. Ang pagmamahalan namin. Wala na talaga. Wala nang pag-asa pang bumalik ang lahat ng yun. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. Taong 2010 nung magdesisyon akong mag-resign na lang sa trabaho ko. Nawalan ako ng gana dahil wala na akong inspirasyon. Isa pa, wala namang nangyayari sa sahod ko. Napupunta lang sa bayad ng motor ko kaya pinahatak ko na lang. Sumasama na lang ako kay tatay sa furniture shop. Naging assistant niya ako sa mga ginagawa niyang mga cabinet at upuan. Tumutulong ako sa pagkakatam at paglalagari ng mga kahoy. Naawa na nga ako sa sarili ko noon kasi college graduate ako pero nasa furniture shop ako. Nilalait din ako ng mga pinsan ko at tito ko noon. Kesyo daw, nag-aaral-aral pa ako pagkakarpintero din naman pala ang bagsak ko. Dahil na rin sa depresyon ay natuto akong uminom.
Gabi-gabi ay nagiinuman kami ng mga katropa ko. Nagaya ko ay wala ding matinong trabaho. Kung saan-saang beer house kami sa Kabanatuan na pupunta. Kung sino-sinong babae ang nakikilala namin. Iba't ibang uri. Ang mga katropa ko ay talagang gumagamit pero ako, ayoko. Kahit kailan ay hindi ako gumamit ng ganong klaseng babae. Isang araw, nadaanan ko ang madrasta kong nagipagsugal sa kapitbahay namin. Sanay na akong lagi siyang ganon. Mula umaga, hanggang bago magdilim ay nasa sugalan siya. Kung minsan ay si tatay pa ang magsasayang pagdating galing trabaho dahil nasa sugalan pa si Tita Melba. Tiningnan ko lang siya ng masama tsaka ako tuloy-tuloy na naglakad pa uwi ng bahay. Pero ilang metro pa lang ang layo ko ay narinig ko nang nagsalita si Mario. Isa sa malimit kasugal ni Tita Melba. Akala ko ba nakapagtapos yan? Bakit pa extra-extra lang? Palamunin nata, sabi niya. Oo nga, pabigat nga yan eh. Di na nahiya sa asawa ko, sagot ng madrasta ko. Nagpanting ang tenga ko sa narinig ko kaya hindi ko napigilan ng sarili kong sumagot. Ikaw ang pabigat. Wala ka ng ibang ginawa maghapon kundi makipagsugal, sigaw ko. Hoy lalaki, wala kang pakialam sa kung anong gusto kong gawin, sigaw niya. Pwes, wala ka din pakialam sa akin. Hindi kita kaano-ano kaya wag mo akong pakialaman. Singhal ko bago ko sila tuluyang iwan. Marami pa akong narinig noon na pangungutya. Pati sa mga tito at tita ko ay nakarinig na din ako ng masasakit na salita. Binabaliwala ko na lang. Kilala ko ang sarili ko, kaya hindi dapat ako magpa-apekto. Lumipas pa ang mga araw hanggang isang balitang gumalantang sa amin lalo na sa tatay ko. Buntis ang madrasta ko, Papa Van. Malaking katanungan kung paano nangyari yun dahil hindi naman na pwedeng makabuntis si tatay. Galit na galit ako noon dahil kahit papaano ay ayaw ko namang paglaruan ni Tita Melba si tatay. Lalo na at walang ibang ginawa ang huli kundi maghanap buhay para sa kanya. Pati mga kamag-anak namin noon ay galit kay Tita Melba. Pero pinagtatanggol siya ni tatay. Pinipilit niya na sa kanyang bata. Baka daw bumalik na ang kakayahan niyang makabuntis. Isang hapon, lasing akong umuwi ng mabungaran ko si tatay na nasa sala habang nanonood ng TV. Wala noon ang madrasta ko. Papasok na sana ako noon sa kwarto ko nang magsalita si tatay. Lasing ka na naman. Kailan ka ba titino, Arby? Mahinang sabi niya. Mas okay na yun para makalimutan ko lahat ng problema ko. Ikaw, tay, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Sagot ko na ang tinutumbok ko ay ang pagbubuntis ni Tita Melba. Ano bang sinasabi mong nagbubulag-bulagan ha? Nako naman, tay, maliwanag pa sa sikat ng araw. Niloloko ka ng magaling niyong asawa. Hanggang kailan ka magpapakatanga? Wala kang karapatang pagsalita na ako ng ganyan, Arby. Anak lang kita. Sabi niya. Tama, tay. Anak mo ako. Yung pinagbubuntis niya, sigurado ka bang anak mo yon? Wala, tay. Naloko ka na. Palatag ko. Anak ko ang batang yun, Arby. At tatanggapin ko siya kahit ano pang sabihin nila. Mabuti pa pala sa batang yun, tay. Magpapakaama ka. Sa akin, bakit hindi mo nagawa? Sumbat ko. Hindi siya nagsalita.
Ilang taon din akong nangulila sa pagmamahal mo, Tay. Pero nung sa wakas ay kasama na kita sa iisang bubong, pakiramdam ko, ang layo pa rin natin sa isa't isa. Ni hindi ko narinig na sinabi mong mahal mo ako. Na nag-aalala ka sa akin. Na sinusuportahan mo ako sa mga pangarap ko. Wala yun lahat, Tay. Tapos, sasabihin mo sa akin ngayon na tatanggapin mo ang batang yun bilang anak mo, Tay? Sa akin nga, di na sapat ang pagiging tatay mo. Magdadagdag ka pa. Mahabang litanya ko. Hindi ko na napigilan noon ng umiyak. Bago ako tinalikuran ni tatay ay nakita ko pang tumulo ang luha niya. Tumuloy siya sa paglabas. Naiwan akong umiiyak sa sala. Ilang buwan pa ang lumipas ay ipinanganak na ng stepmother ko ang batang pinaniniwalaan naming hindi galing kay tatay. Wala man lang akong maramdamang lukso ng dugo. Ang nararamdaman ko ay galit. Lalo na kapag nakikita ko si tatay na nakikipaglaro sa kanya. Nagsiselos ako dahil hindi ko man lang na-experience yun sa tatay ko. Wala akong maalalang nakipaglaro siya sa akin nung bata pa ako. Hindi ko maalala kung kinarga ba niya ako noon o niyakap man lang. Kahit isang beses man lang sana ng pagiging ama niya, ay hindi ko naranasan. Samantalang sa batang hindi naman siya siguradong sa kanya ay binibigyan niya ng atensyon at pag-aaruga. Galit ako nun sa tatay ko. Pero hindi ko na lang inungkat ang bagay na yon para walang gulo. Isang umaga, kinausap niya ako. Kasalukuyan kaming nagkakatam noon sa furniture shop. Walang magandang mangyayari sa buhay mo dito sa probinsya, RP. Ano kaya kung magpunta ka na lang sa Maynila? Sabi niya. Napatingin ako kay tatay noon. Wala akong kakilala sa Maynila, Tay. Sabi ko. May pinsan ako doon. Mababait naman sila. Bibigyan kita ng pera, sabi niya. Napangiti ako sa tatay ko noon dahil noon ko lang na naramdaman na may concern din pala siya sa akin. Sige, Tay. Mabuti pa nga. Pumunta na lang ako sa Maynila. Baka doon nga ang swerte ko, sabi ko. March 2011 nung mapagdesisyonan kong sa Maynila na nga ako maghahanap ng trabaho. Binigyan ako ni tatay ng sapat na perang pang-allowance habang naghahanap ng trabaho. Bago magtungo sa terminal ay nagpunta muna ako ng kapilya para magdasal na huwag niya akong pababayaan sa pupuntahan ko. Bago magdilim ay narating ko na ang inuupahan ni na Ate Alona sa North Signal, Taguig City. Maliit lang ang tirahan nila ng kanyang asawa at 2 anak. Isang maliit na kwarto ang binigay sa akin. Disappointed ako noon pero wala naman akong mapupuntahan. Magtitiis na lang muna ako habang wala pa akong trabaho. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para sa unang araw ko sa pag-a-apply ng trabaho. Kung saan-saan ako napadpad. Isang kakilala ang nagsabing pumunta ako sa kabahan ng Ayala Avenue sa Makati. Ang sabi niya ay madaming agencies doon na naghahanap ng mga trabahador. Hindi na kasi uso noon ng direct hiring. Mas priority ng mga company na kumuha na lang ng mga tauhan sa agency dahil makakatipid nga naman sila sa mga benefits. Bago matapos ang araw ay isang agency ang nag-approve ng application ko. Pinababalik nila ako para sa interview at exam sa isang sikat na telecommunication company bilang technical assistant. Kinabukasan ay yun nga ang ginawa ko, Papa Van.
Mahirap ang interview, lalo na ang exam. Ang ilan doon ay hindi ko maalala sa tagal na din ng panahon. Pero pinagbuti ko pa rin. 5 kami lahat na nag-exam, Papa Van, pero isa lang ang kukunin. At sa awa ng Diyos, ako, Papa Van, ang pinalad na makuha. Halos maiyak ako nung kausapin ako ng supervisor tungkol sa kontrata ko at documents na kailangan kong ipasa. Kapag nakompleto mo na ang mga requirements, pwede ka nang magsimula agad. Nakangiting balita sa akin ng supervisor ko. Sige po, maraming salamat. Nakangiting sagot ko. Nung araw din yun ay nilakad ko na ang medical exam ko. Yun na lang kasi ang kulang dahil bago ako lumuwas ay inihanda ko na lahat ng ibang papeles ko. Bago natapos ang araw na yun ay naayos ko na lahat ang mga requirements ko. Kinabukasan ay nagsimula na ako sa trabaho. Nahirapan ako nung una pero hindi nagtagal ay nasanay na din ako sa trabaho. Marami akong magagandang katrabaho noon, Papa Van, pero hindi ko na lang pinansin ang paghanga ko sa kanila dahil malayo ang itsura nila sa akin. Napakasosyal nilang tingnan kaya malamang hindi ako papasa sa kanila. 1 buwan pa lamang ako sa trabaho nung lumipat ako ng tirahan sa bahay ng isa pang pinsan ni tatay. Talagang masikip na rin kasi noon sa kasera ni na Tita Alona at nakakaya naman na makikisingit pa ako. Sa bahay ni na Tito Dante ako lumipat. Maliit din ang tirahan nila pero mas maayos kaysa sa tirahan ni na Tita Alona. Napakabait ni Tito Dante. Ganon din ang kanyang asawa na si Tita Karen. Kasundo ko rin ang 5 anak nila kaya wala akong naging problema sa pagtira ko doon. Kapag sumasahod ako ay nagbibigay ako ng kaunting panggastos sa bahay. Ang iba ay iniwan ko sa bangko. Kahit medyo nakakaluwag na rin ako noon, Papa Van, ay nanatili pa rin akong simple. May pinag-iipunan kasi ako. Gusto kong mag-abroad para mas makaipon ako para sa kinabukasan ko at pamilya ko. Tumatanda na rin kasi si tatay noon. Malabo na rin ang kanyang mga mata kaya hirap siyang magtrabaho. Wala namang may tutulong ang madrasta ko sa kanya dahil madalas pa rin ito sa sugalan noon. Gusto ko rin matulungan si Lola Lileng na siyang nagpaaral sa akin. Ang nag-iisang naniwala sa kakayahan ko. Sakitin siya noon dahil na rin sa katandaan. October 2012, higit 1 taon na ako sa Maynila noon nang mag-ring ang cellphone ko. Nasa trabaho ko noon at kasalukuyang gumagawa ng report tungkol sa isang technical error. Pangalan ni tatay ang nakaregister sa screen ng cellphone ko at siyang tumatawag. Hello, tay. Sagot ko. Arby, wala na ang Lola Lileng mo. Malungkot na sagot ni tatay. Anong ibig mong sabihin, tay? Tanong ko pero tumutulo na ang luha ko. Patay na siya, anak. Wala na ang lola mo. Kumpirmadong sabi ni tatay. Hindi na ako nakapagsalita. Umiyak na lang ako ng umiyak. Nag-file agad ako ng leave sa kumpanya para makadalaw sa lamay ni Lola. Habang nasa biyahe ay iyak ako ng iyak. Naalala ko nung pinapakain ako ni Lola Lileng sa tuwing tinataguan ako ni Tita Melba ng pagkain. Napakadakila ni Lola. Kahit alam kong walang-wala siya pinilit niya pa rin na pag-aralin ako. Siya ang dahilan kung bakit ako
nakapagtapos. Hindi ko man lang nasuklihan ang kabutihan niya. Kung dati ay hindi ako tumitingin sa patay, kay Lola Lileng ay naglakas loob ako. Huling pagkakataon na yun na makita ko siya. Sa tabi ng kabaong niya ay nangako ako. Nagiginhawa ang buhay ko. Na lahat ng pangarap niya para sa akin ay tutuparin ko. Alam kong sa pamamagitan nun ay masusuklihan ko lahat ng sakripisyo niya sa akin. Matapos ang burol ay dumalaw ako sa mga barkada ko na kabaryo namin. Kasalukuyan kami nagiinuman nung nagtanong ako kay JR, isa sa mga barkada ko. May balita ka ba kay Mabel? Walang anumang tanong ko. Nako, huwag ka nang umasa doon. May asawa't anak na siya. Sabi niya. Di ako kumibo noon pero nakaramdam ako ng sama ng loob. May natitira pa kasi akong pagmamahal noon kay Mabel. Why do people fall in love and their end up crying? Why do lovers walk away from themselves when their hearts are breaking? Why does loving sometimes never stay long? Why does kissing this time in you be gone? Why does gladness become sadness? Things that I don't get. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know what never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. I could never really love someone else but you. No one else but you. I have never wanted anything else but a love so true. But just like a dream that comes in the night, in the morning you were out of my sight, turned away from me, sadly as I see, away from where I stand. Someone's always saying goodbye. I believe it hurts when we cry. Don't we know parting's never so easy? And with all the achings inside, I believe some hearts will survive. Trying hard to pretend that we're gonna be fine. Mabilis na lumipas ang araw. Marami akong nakilalang mga babae pero hindi ako nagkaroon ng matinong relasyon. Nag-focus na lang ako sa work noon at sa church na kinabibilangan ko. April 4, 2013 nang matapos ang kontrata ko sa telecommunication network. Noon ko na ding naisipang mag-abroad kahit hindi ko pa alam kung saan ako pupunta noon. Kumuha na ako ng passport. Nagpunta ako sa Ermita, Manila dahil doon madaming agencies papuntang abroad. Sinubukan kong mag-apply papuntang Taiwan kaya lang di kasi ako pumasa dahil kulang ako sa height. Maghapon akong nagpasa ng resume at nagpa-interview pero wala akong napala. Kinagabihan ay nag-Facebook ako. Isang kaibigan ko ang nag-message sa akin.
Tinatanong niya kung gusto kong pumunta sa South Korea. Paano naman? Tanong ko. Mag-aral ka ng Korean, kaya lang, mas maganda kung mag-aral ka para madali mong maipasa ang exam sa POEA. Mahirap naman ata yan, pre. Madali lang, pre. Nandito na nga ako sa Korea, di ba? Ano, payag ka? Reply niya. Na-curious ako sa sinabi niya, Papa Van, lalo na nung makita ko ang mga pictures niya sa Korea. Tinanong ko nga kung paano ako makakapunta. Ang sabi niya ay, mag-aaral muna ako sa TESDA ng Korean language. Pagkatapos nun ay, kukuha ako ng exam. Kapag naipasa ako yun, sigurado na ang buhay ko sa Korea. Kinaumagahan ay nagpunta ako sa TESDA Taguig para mag-inquire. Dala-dala ko noon ang mga papeles na sinabi ng kaibigan ko. May pera naman akong naipon noon. Higit kumulang 30,000 kaya wala akong masyadong problema sa gastos. Nakiusap na lamang ako kina Tito Dante na kung maaari ay di muna ako makakapagbigay sa kanila ng pera. Kasi nga, mag-aaral ako. Mabuti na lamang at naintindihan nila. Unang araw ng klase ay talagang nakakabobo, Papa Van. Para akong bumalik sa grade 1. Ang iba kong mga kaklase ay sumuko na dahil wala talaga silang naiintindihan. Pero hindi ako sumuko. Kapag wala kaming pasok ay nagbabasa ako at nanonood ng mga Korean movies para masanay sa pananalita nila. Gabi-gabi din ako nagre-review. Talagang pinagtiyagaan kong aralin ang lengguwahe nila. Umabot ng halos 2 buwan ang pag-aaral ko, Papa Van. Hanggang dumating ang araw ng Korean Language Test Registration. Madami akong katulad na umaasa rin ng magandang kapalaran sa Korea. Napakahaba ng pila pero hindi ko inintindi. Determinado akong makapasa kaya tiniis ko lahat ng pagod. Matapos ang registration ay tumuloy ako sa kapilya para magdasal. Ama, kayo na po sanang bahala sa akin. Alam niyo po ang kalagayan ko. Sana, huwag niyo naman po akong pababayaan. Maawa po kayo sa akin. Napakadami kong pinagdaanan na hirap. Ibigay niyo po sana ang inaasam kong ginhawa. Sana, bukas, ipagkaloob niyo ang nararapat na talino para sa akin. Kayo na po sanang bahala sa akin. Dasal ko. Pagkatapos kong manalangin ay lumabas akong payapa ang kalooban. Bitbit ang pag-asang makakapasa ako. August 11, 2013 ay idinaos ang exam sa Korean language sa buong Pilipinas. Davao, Cebu, Baguio, La Union at siyempre sa Manila. Sa San Sebastian College, Manila ako na-assign mag-exam. Kabado ako noon, Papa Van. 50 items ang exam. 25 items sa reading at 25 items naman sa listening. Bago magsimula ang exam ay muli akong umusal ng dasal. Napakahirap ng exam, Papa Van, pero lumabas ako ng pintuan na masaya dahil tiwala ako sa sarili ko na makakapasa ako. 1 linggo ang hihintayin namin bago lumabas ang result. Buong linggo akong walang ibang ginawa kundi magdasal. Hanggang isang balitang bumago sa aking buhay ang natanggap ko. Dali-dali akong tumakbo sa isang internet shop. Nanginginig pa ang mga kamay ko nung buksan ko ang website ng POEA.
Pigil ang hininga ko habang iniisa-isa kong mga pumasa. Kasabay ng pagsingap ko ay ang pagtulo ng aking luha. Dahil maliwanag na Papa Van. Isa ako sa mga mapalad na nakapasa. Half the world is sleeping, half the world's awake, half can hear their hearts beat, half just hear them break. Mula sa 19,000 na kumuha ng exam sa buong Pilipinas, ay 3,911 lang kaming pumasa, Papa Van. Lahat ng pumasa ay sigurado na ang buhay sa South Korea. Kinaumagahan ay inayos na namin ang mga documents namin. Kasama ko noon ang mga kaklase ko sa TESDA na kasama kong nakapasa. Nagpa-medical na din kami at ang magandang balita. Ako nang bahala sa'yo, Nay. Umiiyak na sabi ko habang yakap-yakap si nanay noon. Akong nagsabi sa'yo niyan dati, anak. Pero hindi ko natupad. Pasensya ka na, ha? Sagot niya. Wala sa akin yun, Nay. Ang importante, pamilya pa rin tayo. Sagot kong lalong hinigpitan ng yakap sa nanay ko. Nagpalipas lang ako ng isang gabi kina nanay. Kinaumagahan ay sa bahay na ako tumuloy. Nag-one-on-one kaming dalawa sa inuman ni tatay. Halata kay tatay na tumanda na siya. Sa totoo lang, Papa Van, kahit hindi kami close ni tatay, mahal na mahal ko pa rin siya at naaawa ko sa kanya. Pag nasa abroad na ako pa din ang bahala sa inyo, sabi ko matapos akong tumungga. Nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni Papa na parang naluluha. Salamat, anak. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo dati, sabi niyang napayo ko. Okay lang yun, Tay. Nakalimutan ko ng lahat. Di naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Dahil tatay pa din naman kita, sagot ko. Araw ng flight ko ay hinatid ako ni nanay at tatay sa terminal ng Cabanatuan. Medyo nagkakailangan pa talaga sila noon. Oh, paano ba yan, Nay? Tay, alis na ako. Tatawagan ko kayo pagdating ko ng Korea. Sabi kong medyo naiiyak. Hindi dahil aalis na ako, kundi dahil noon ko lang nakita na magkasama ulit ang nanay at tatay ko. Naiisip ko nga noon, ang sarap siguro kung di sila nagkahiwalay. Pero alam kong lahat ng nangyayari ay may dahilan. Yumakap ako kay nanay at tatay ng mahigpit. Pasakay na ako ng eroplano noon, ngiting-ngiti pa rin ako. Pati mga kasama ko ay ganun din. Paakyat ako ng hagdanan ng eroplano nung hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Hanggang ilang saglit pa ay umaangat na sa ere ang sinasakyan ko. Mula sa bintana ng eroplano ay nakadungaw ako. Unti-unting lumiliit ang mga kabahayan sa lupa. Hanggang ang nakikita ko na lang ay mga ulap. Pakiramdam ko noon, parang nakaangat na ako. Ang mababang uri ng pamumuhay ko ay unti-unting itinaas ng eroplano. Napapikit ako sa isiping yun. Parang kailan lang, nilalait ako ng mga pinsan ko, mga tito ko. Di daw ako aasenso. Parang kailan lang nung sabihan ako ng palamunin ng kapitbahay namin si Mario. Parang kailan lang,
Nung kalad ka rin ako ni Tito Orlan palabas ng bahay dahil pabigat ako sa kanila. Parang kailan lang nung takot akong manligaw dahil wala naman akong may pagmamalaki. Lahat ng yun ay naging inspirasyon ko para itaas ang buhay ko at para gumanda din ang buhay ko. Matapos kong sariwain sa isip ko ang mga iyon ay napangiti ako kasabay ng unti-unting pagbukas ng mga mata ko. Arby, tara na. Kanina ka pa nakatulala dyan, sabi ng kasamahan ko sa trabaho. Natawa na lang ako dahil napasarap pala ang paglalakbay ko sa nakaraan. Wala na pala ako sa Pilipinas. At kasalukuyang nakatayo sa harap ng Everland. Hinilangan nila ako papasok sa loob, Papa Van. Natulala ako sa ganda ng lugar. May iba't ibang rides, ang T-Express, roller coaster, Adventures of Columbus, Safari World, Lost Valley, ang Amazon River, at kung ano-ano pa. Lahat ng yun, sinakyan namin ng mga katrabaho ko. Sa ngayon, Papa Van, ay nagtatrabaho ako sa isang factory ng mga cosmetics. Wala pa akong girlfriend pero masasabi kong happy ending ang story ko. Alam kong balang araw ay ipagkakaloob ng Diyos ang babaeng nararapat sa akin. Ang babaeng mamahalin ko at babaeng tatanggapin ako ng buong buo. Kahit papano ay nakakapag-ipon na ako, Papa Van. Tulad ng pangako ko, hindi ko pinabayaan sina tatay at nanay. Natutulungan ko na din si ate kasi hirap din sila sa buhay. Naibili ko sila ng tricycle at yun ang pinasada ng asawa niya. Nabibili ko na rin lahat ng gusto ko ngayon, Papa Van. Masaya at kontento na ako sa buhay ko ngayon. Mahirap dito sa abroad. Pero kapag naaalala ko ang buhay ko dyan sa Pilipinas noon ay napapangiti na lamang ako. Hanggang dito na lang po at sana ay mabigyang buhay niyo din ang kwento ng buhay ko. Sana ay lumawig pa ang inyong napakagandang programa dyan sa Cagayan. Matatagalan pa ako dito sa South Korea, Papa Van. Aabutin din ng higit 4 na taon. At sana po ay makapunta ako dyan sa Cagayan pag nagbakasyon. At para magpasalamat ng personal sa inyo. Alam kong gasgas na ang linyang ito pero ito ang kinapitan ko noong mga panahong nasa baba ako. Ang mga katagang habang may buhay, may pag-asa. Papa Van, willing po akong i-broadcast ang Facebook account ko. Pakitype na lang po sa search box ang RB Aspiras Paraon. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, RB. Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. At dyan na po nagtapos ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kapuso nating si RB. Sa direksyon
ni Mami Millie.